Shalom, Kapiwa. Jehovah Jireh o Yahweh Jireh. Sino siya at ano ang kanyang gawain? Ginagawa sa mga taong kanyang nilalang. Who is Yahweh? Siya ay provider and supplier. Yahweh Jireh emphasizes God's provision and supply. Kaya dito sa ating mundo, bagamat man dumarami ang tao, hindi pa rin nila nahigitan ang provision ng Panginoon. Ang isda, ang gulay, ang mga prutas, because God's provision and supply is abundant. Pangalawa, God of abundance. He provides abundantly, exceeding human needs. Kaya naman po, kikita natin, pag tayo po ay lumalabas, pumupunta sa palengke, at sa bilihan, nakita po natin ang supply ng Panginoon ay humihigit pa sa pangangailangan ng kanyang mga tao. Hindi lamang po yun pisikal, material, kundi ang kanyang provision ay yung kalakasang emosyonal, yung direksyon sa ating espiritual na buhay. Grabe po ang provision ng Panginoon. Then pangatlo, because He is Yahweh Jireh, faithful and reliable. Yahweh Jireh is trustworthy, or Jehovah Jireh is trustworthy, na mapagkakatiwalaan, fulfilling promises. Kaya nga po siya ay sapat at higit pa sa kanyang pagpuprovide, pagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Kaya po siya dapat na pagkatiwalaan. Siya lamang po ang hindi matitinag na kapag nangako, walang pwedeng pumibil, sa kanya ay kanyang tinutupad. What is the meaning of Yahweh Jireh's name? Una, the Lord will provide. Sa panahon po ni Abraham, nagkaloob siya ng pamalit na ihahandog instead of the son of Abraham na si Isaac. Ang prinubide niyo pa ay walang iba kundi isang ram. God will provide. And then pangalawa, God's providential care. Ang pagkalingan niya. Kaya nga sabi ng Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag ang Diyos po ang nag-provide ng ating pangangailangan, hindi na ho tayo mangangailangan pa. In other words, hindi na tayo hanap ng provider. Siya po'y sapat na provider natin. And then pangatlo, divine supply. In Philippians chapter 4 verse 19, ang sinabi po doon, I know my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kaya naman po, pagkatiwalaan natin ang Diyos na ito na nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. How Yahweh Jireh or Jehovah Jireh works. Paano siya kumikilos? In physical provision, God or Jehovah Jireh provides physically yung mga material na pangangailangan. Ganon din po, pangalawa, spiritual nourishment. Sinabi po ng John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Siya po ay tinapay ng ating buhay. Siya po yung pagkain. Siya po ang nagsusustain, nagnunourish sa ating spiritual na buhay. Then, pangatlo, emotional support. Ang Jehovah Jireh na ito ay nagpapalakas sa ating mga damdamin, nagpapatinag, nagpapatibay sa ating mga emosyon na hindi po ito natitinag ng sinuman. Sinabi nga po sa Psalm 23 verse 4 na kahit tayo po ay lumalakad in the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for His rod and staff, they comfort us. Kaya naman po, pwede natin ang Yahweh Jireh na ito pagkatiwalaan ng ating buhay. Then pang-apat, miraculous intervention. Yes, He miraculously intervened sa kanya pong mga anak. Naalala niyo po ba na kung paano ang Diyos nagligtas na munti ka ng masagasaan, munti ka ng mahulog o
madapa, magkaroon ng grabe ang paghimala ng Panginoon. Isa pong karanasan na nung sa bahay ho ay nakaligtaan yung karayom. At ang karayom na yon ay nakalagay doon na hulog pala sa bed, sa isang sa kama. At ito po miraculously na samantalang dumadaan na kami doon dahil tinutulugan nga po yung kama na yon. And we know the Lord intervenes. At nakita na lamang po namin na at ito po ay naalis na doon sa pong. The Lord is willing to intervene miraculously. How about in Yahweh Jireh and creation? Una, creation purpose. Ang kanyang pagkalalang ay meron po itong layunin sa ating mga buhay. Ganon din po in humanity's rule, yes, He works. Redemption of creation. Hindi lamang sa panahon na ito, darating ang panahon na aayusin ng Panginoon ang kanyang mga nilalang. Ililigtas niya ang kanyang mga nilalang mula sa pagkakurap dahil nga po sanhi ng kasalanan. But God's redemption, He will going to redeem His creation. Ngayon, dadako po tayo sa application sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang Diyos ay nagpo-provide, si Jehovah Jireh, ang kailangan po una, trust in God's provision. Recognize Yahweh Jireh's supply in all our circumstances. He provides and He provided. Pangalawa, seek spiritual nourishment. The hunger for God's word and presence. Siya po ang tinapay ng buhay. He is our daily bread. Kaya po tayo ay dapat lumapit sa Kanya, saliksikin, hanapin ang Kanyang muka, hanapin ang Kanyang katwiran, hanapin ang Kanyang kalooban, maging ang Kanyang direksyon. Because He provides spiritual nourishment. Pangatlo, cultivate gratitude. Dahil ang Diyos natin nagpo-provide. Si Jehovah Jireh ay nagkakaloob. Then we should be thankful to Yahweh Jireh for His abundant provision. Parati tayong mapagpasalamat sa Diyos na nagpo-provide. Then reflect God's character. Dapat po ito ay nakikita sa atin yung demonstrate generosity, kindness, and faithfulness because He is our Jehovah Jireh. Then finally, we are a steward of creation. Manage resources wisely, acknowledging Yahweh Jireh's ownership. Kung ang Diyos po ay nagpo-provide ng ating pangangailangan, dapat din po na tayo ay katiwala ng Kanya pong mga resources. Kaya nga po dito dapat matalino tayong hindi nagwawaldas ng Kanyang mana na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kinikilala natin na Siya pa rin ang nagmamay-ari, kaya yung management ng resources natin ay tumpak lamang at nararapat. Kaya nga po, pwede natin itong i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag tayong magsasayang ng pagkain, ng pagwaldas ng pera, kahit na po yung bibilhin natin ay nararapat lamang. Ang lahat ng ginagawa natin ay merong relasyon, merong kaugnayan sa kinikilala nating Jehovah Jireh. Kapiwa, kumusta ka na? Ang buhay mo ba ay sakop sa nais sa iyo ng Panginoon, sa nais ni Jehovah Jireh? Remember that God is the one who provides and He will going to provide our needs if we only trust Him and put Him in our heart as the first and the foremost, na Siya lamang at wala nang iba. Jehovah Jireh, kinikilala mo ba Siya? Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.